Alright, magandang araw po sa inyo mga kababayan at muli ako po si Parak TV. Ito po ang ating Vice President Inday Sara Duterte ay dumalo po ngayon dito po sa Duterte Fun Run dito po sa Davao City. At narito po ang kanyang mga mensahe. On behalf of the family, we thank you as well for your prayers and your continued support to former President Rodrigo Duterte. Daghanang nangutana kagabi kung tinuod ba tong nakita siyang unconscious sa iyahang room, dili to tinuod o walay nahitabo nga ingato. In fact, sa pagtawag, natulog siya ato nga panahona and gitawagan siya sa abogado o pangutana siya kung tinuod ba nga nakitaan ka nga unconscious sa imo ang kwarto siya wala. And maybe it was just a prank by many of my supporters. So, dili to tinuod. And we hope to hear good news for the public hearing on on the appeal for his interim release on November 28. But if not, we will continue to the family will continue to support him in his stay in The Hague, in the Netherlands, and of course, continue to work with the defense team with regard to his legal case. So, daghan salamat kaninyong tanan. So ayan o mga kababayan, mismong sa ating pong Vice President, na natin nalaman na ang ating pong dating Pangulong Duterte ay hindi po totoong nakitang walang malay sa kulungan. Yan po ang pagkakasabi po ng ating Vice President Inday Sara Duterte. Ngayong araw na ito ho yan, mga kababayan, siguro ho ay yung mga supporters ng ating pong Tatay Digong ay talagang sobra na ho sa pag-aalala. Subalit ngayon nga hong darating na November 28, ayun na po, yung interim release ay didesisyon na ho. At sana nga ho mga kababayan, katulad ho ng panalangin ninyo at panalangin ho ng mas nakakaraming Pilipino na makauwi na ho. Ibig sabihin mapalaya na pansamantalang paglaya ang ating dating Pangulo. No? Yun ho ang inaabangan natin. No? At mangyayari ho yan, alas 5 ho ng hapon kung hindi ho ako nagkakamali. Kaya nga ho ay patuloy ho nating subaybayan, patuloy tayong manalangin na sana ay pagbigyan na ng ICC itong interim release natin. Kasi ho, dito ho natin makikita kung ito ho talagang ICC ba talaga, mga kababayan ko, ay kung hindi ba ito nagagamit sa politika. Sa pagkakataon ho kasing ito, 80 years old na ho ang ating Tatay Digong at marami nung nararamdaman. Ito na ho siguro mga kababayan ko, ang pagkakataon din na mabigyan siya ng interim release. No? Ay diyan natin makikita kasi wala naman unang kasong, ibang kasong hinahawakan na ang ICC. Ito na lamang kung kay Pangulong Duterte. Hindi ho natin malalaman talaga kung ano ba talagang klaseng korte itong ICC. At katulad nga din po ng pagkakasabi ng ating Vice President Inday Sara Duterte, kung hindi man tuluyang maipagkaloob ngayong November 28, yung interim release nito, ay patuloy po yung kanilang appeal na gagawin sa isang legal na pamamaraan. Tayo rin po mga kababayan kong Pilipino, ang may tutulong lamang ho talaga natin yung mga taimtim yung mga panalangin. Nandito po yung statement ho ng ating Vice President Inday Sara Duterte. Salamat ako sa organizers. Second, Mayor Rodrigo Duterte Fun Run for keeping the spirit alive in calling for the return of former President Rodrigo Duterte to the Philippines. At nagpapasalamat ako sa lahat ng mga participants sa Fun Run dahil sinuportahan nila ngayong araw na ito Field of Dreams organization Bantay Hayop Davao Incorporated. So ayan mga kababayan, nakita nyo ho, sana nga ay makauwi na ang ating Tatay Digong. At syempre mga kababayan ko, alam din naman natin yung pahayag mensahe ng ating Senator Bong. Para kay Tatay Digong, hindi lang po bilang isang Mindanaoan, hindi lang po bilang nagtrabaho sa kanya ng napakatagal. Nagdadasal po ako kay Tatay Digong ang kanyang kaligtasan, ang kanyang kalayaan at ang kanyang kalusugan
He is 80 years old na po at nahirapan po siyang mag-isa doon. Si Tatay Digong naman nagserbisyo sa atin, nagsakripisyo para sa bayan. Hindi na siya dapat tumakbo noong 2016 pero inaalay niya po ang kanyang buhay para sa Pilipino. At sana po makabalik na siya rito. He is the duly elected mayor of Davao City. Makapaglingkod man lang dito muli sa Davao hanggang sa kanyang pagtanda. Yun naman po ang kanyang ninanais noon pa. I will continue to pray for Tatay Digong and my request po sa Filipino people, sa mga kababayan ko Pilipino, ipagdasal po natin si Tatay Digong na sana ma-enlighten po ang lahat, no? Na mapagbigyan po ang kanyang interim release sa November 28. Araw-araw, oras-oras, ipagdasal po natin si Tatay Digong. Ako mismo, sobra po akong nasasaktan. Isa po yan sa aking wish, no, sa ngayon, at parati kong pinagdadasal na mabigyan siya ng interim release. Nahihirapan si Tatay Digong doon na mag-isa. Dito nga noon, nahihirapan siya lalo na ngayon. Siya lang mag-isa doon. 80 years old na po si Tatay Digong. Kailangan na po niyang makauwi naman po dito. I'm appealing to everyone to please continue to pray for Tatay Digong. I am appealing to each and every Filipino to continue praying for Tatay Digong. So ayan o ang mensahe ng ating Senator Bongo. Pero alam nyo, Mr. Senator Bongo, malamang magagalit na naman yung mga anti-Duterte dyan. Gagawa na naman ng kung anong mga statement yung mga yan, para lamang sirain itong si Tatay Digong at di mapagbigyan yung interim release. Alam nyo naman yung mga kalaban natin dyan, yung mga makakaliwang grupo na yan, gagawa na naman ng eksena yan. Pero katulad nga panalangin lamang talaga mga kababayan ang magagawa natin. Kasi alam nyo naman, mga kababayan, simula nung siya ay pinadala sa dahig ng gobyernong ito, siyempre, nag-apilan na rin tayo sa ating Korte Suprema na maipabalik dito si Pangulong Duterte. At talaga mabagal, mahaba ang panahon ng desisyon, subalit sa tingin ko naman, napapanahon na para pabalikin si Pangulong Duterte dito sa ating bansa. Isang presidente na kung saan mga kababayan ay inalay niya ang buhay niya para sa bansa natin, para mabigyan ng magandang kinabukasan yung ating mga kabataan. Yung kanyang war on drugs, panalo yan ng mga kabataan nating Pilipino. Nakikita niyo ngayon, may mga mayor na sinasabi na doon sa kanilang lugar, talamak daw yung droga. Tingnan nyo, mayor yun, pero nagre-reklamo siya. Kasi nung panahon ni Tatay Digong, wala na yan. Hindi man ito kumpletong naubos, pero marami talaga ang nabawas. Napakarami sumuko. Pero sa panahon nga ngayon, nagbalikan na naman sila. Paano hindi sila magbabalikan? Yun ating Pangulo, mga kababayan ko, ay may issue rin po sa pinagbabawal ng gamot. At yan nga po, nilabas po ng kanyang kapatid. Pero hanggang sa mga sandaling ito, mga kababayan, ay puro pagtanggi. Dahil isa na lang daw ang kidney ito ni Mr. President. Kaya hindi daw siya maaaring magdroga. Isa lamang ang sagot dito, kung siya ay sumailalim sa airpolic health practice para matapos na ito. Kasi yung leader dapat, siya yung maging magandang ehemplo sa sambayan ng Pilipino. Pero kung nakikita natin na mismong galing sa kanyang sariling kapatid, mag-isip-isip po tayo. Hindi tayo po pwedeng pamunuan ng isang adiktos, binidiktos na Pangulo. Maging ang ating mga kapulisan, ng ating mga kasundaluhan, hindi po pwede na yung inyong mga chief of staff, yung inyong commander-in-chief ay nasasangkot po dito sa issue ng droga. Dahil yan ang alam nyo na matagal na nating problema ito. Kaya nga mga kababayan, tayo nananalangin na makauwi na sa Pilipinas sa Pangulong Duterte. Napakaganda kasi ang nagawa sa bansa natin ng ating Tatay Digong. Yun nga lamang ang pagkakamali ito ni President Bongbong Marcos. Hindi niya itinuloy ang mga nasimulan ni Pangulong Duterte. Nandiyan na itutuloy na lamang. Subalit anong ginawa niya? Wala nangyari. Kaya ang kanyang gobyerno ngayon ay humaharap po sa pinakamatinding korupsyon sa kasaysayan. Napakaganda na sana, akala natin continuity
Pero ano nangyari? Wala akong nangyari mga kababayan sa propyo na punta ang gobyerno ni Marcos Jr. Marami ko siyang dapat ipaliwanag sa mga Pilipino at ako, kung ako ang tatanungin nyo, ay yun yung impeachable offense para sa akin, kung sabihin ka na gumagamit ka ng droga, di ba? Tapos yung pagpirma mo dyan sa baykam-baykam na yan, hindi ho yan makakalusot sa mata ng mga kababayan natin Pilipino. Subalit yung mga anti-Duterte sa ngayon, wala daw ho silang nakikita para i-impeach ang ating presidente. Yun ho yung mga sip-sip puto, no? Yun ho yung mga talagang anti-Duterte talaga dahil ayaw ho nilang paupuin ang ating Vice President Inday Sara Duterte. You know? Ano na ho ba ang sinasabi sa saligang batas natin, no, na kung sakaling mag-resign ang ating Pangulo ay automatic ho na papalit dyan ay ang ating Vice Presidente. Kahit sino ho yan, kahit hindi pa si Inday Sara yan, no? Vice Presidente ho talaga. Yan ho ang hindi matanggap ng mga dilawan o ng mga anti-Duterte. Alam niyo ho kung bakit? Dahil takot ho sila. O, takot ho sila mga kababayan ko. O, na hindi na ho sila makakapag-recruit pa. Kasi sigurado ho yan. Ha? Sigurado ho yan. Dahil alam niyo naman itong mga Duterte, mga kababayan, ayaw ho nila sa mga terorista. Nandito pa ho, abangan pa natin itong mga salaysay ho ng ating Vice President Inday Sara Duterte. Wala na ako naligo. Nanimaho pa kong efficacent gikan sa masahe kagabi. Tapos, isa lang kabuok medyas ang ako ang nabira. Ingana kasayo ang inyong event. First off, I'd like to thank the organizers on Any Sunday Riders and to our partners, the Orangutri Triathlon Team. Congratulations sa inyong tanan mga organizers for keeping the spirit of bringing former President Rodrigo Duterte back home in the Philippines safely. For keeping the spirit alive. Thank you very much. And of course, I would like to thank the participants to this fun run. You are supporting Field of Dreams Davao and Bantay Hayop Davao. Daghang salamat. Tungod kaninyo, masuportahan nato ang mga non-government organizations nga nagasuporta sa mga hayop o mga kabatan-unang lalaki. The fact that you chose to spend your Sunday morning on the Davao Coastal Road is not just for the thrill of the ride, but for something bigger. And we are truly grateful. On behalf of the family, we thank you as well for your prayers and your continued support to former President Rodrigo Duterte. Daghan ang nangutana kagabi, kung tinuod ba tong nakita siya nga unconscious sa iyahang room, dili to tinuod o walay nahitabo nga ingato. In fact, sa pagtawag, natulog siya ato nga panahona and gitawagan siya sa abogado o pangutana siya kung tinuod ba nga nakitaan ka nga unconscious sa imong kwarto in siya wala. And maybe it was just a prank by many of my supporters. So, dili to tinuod. And we hope to hear good news for the public hearing on his on the appeal for his interim release on November 28. But if not, we will continue to, the family will continue to support him in his stay in The Hague, in the Netherlands, and of course, continue to work with the defense team with regard to his legal case. So daghan salamat kaninyong tanan. I hope you enjoy your fun run, and don't forget your sunblock and your hydration, your water. Very important. Mahayong buntag. Shukran. Ladies and gentlemen, the Vice President of the Republic of the Philippines, Honorable Sara Zimmerman Duterte.
So, ayan o, mga kababayan, excited na ho ba ang lahat ngayong darating na November 28? So, sana nga talaga mga kababayan ko ay pagbigyan na ho ng ICC. Dahil 8 buwan na rin naman ho, talagang isa rin po tayo, ang inyong lingkod sa mga nalanalangin, na pauwiin na si Tatay Digong. Ito, tingnan ho natin ang isang opinion ng nakita ko sa social media. Maganda ho ito. Ito ay sinulat ngayon din lamang ho, November 23rd, 2025. Interim release, ICC's only credible choice now. The ICC faces a moment it cannot escape. Grant interim release or expose itself a political weapon. Sabi daw ho rito, talaga hong hindi na makakatakas or hindi na hindi na nila maikakaila na magbigay ng interim release or sila po ay masasabi na talagang ginagamit lamang pamumulitika. Keeping Duterte detained would ignite Philippine instability, fracture ASEAN trust, and shatter the court's claim of impartial justice. Interim release isn't mercy. It is the ICC's latest chance to prove it. Serves the law, not the agenda of desperate government weaponizing global institution. The world is watching and there is only one decision that protects the court's legitimacy. Diba? Sino ba kaya yung kanilang poprotektahan? Yung kanilang sariling saligang batas ng ICC o yung mga magagamit nila sa pamumulitika? Oras na ito, panahon na ho ito. Dahil unang-una, dito sa Pilipinas, talagang maliho ang ginawa nila kay Pangulong Duterte. Kidnapping ho yung ginawa nila kay Pangulong Duterte na yan, mga kababayan. At dapat din magbayad yung mga yung mga nagpatupad ng pagpapadala sa dahig, dapat ho silang pagbayaran. At syempre, hindi ho may iwasan, mga kababayan ko, na matanong din ho ang ating Vice Presidente kung siya ba ay handa na na maging kapalit ng ating Presidente Bongbong Marcos. Sabi niya ho rito sa kanyang sagot, yan ang hindi ko muna sasagutin kasi magkakagulo tayo niyan. Diba? Alam nyo, yung ating Vice Presidente, kahit ang madali lang naman sagutin to, na kung handa na siya, sabihin niya lang, ano ba yung nakalagay sa konstitusyon natin? Diba tapos yung usapan? Pero mas inuuna ho ng ating Vice President Inday Sara Duterte yung kapakanan ng mga Pilipino. Yan ho yung wala sa ibang mga politiko. Wala ho silang pakialam sa mga Pilipino. Kaya yan iba dyan, talagang nalulong sa korupsyon, sa pagnanakaw sa mga mamamayan. Na ginagamit din nila sa kanilang sariling interes para magkaroon sila, makakuha sila ng mataas na posisyon sa gobyerno. Pero ang ating Vice Presidente, nang tanungin, ayaw niyang sumagot eh. Hindi niya muna sasagutin. Magkakagulo tayo. Dahil nga ho, itong mga makakaliwang grupo, ayaw maging Pangulo. Ito si Vice President Inday Sara Duterte. Mas gusto pa ho nila yung mga oligarkiya. Katulad doon ni yung isang big time diyan. Yun ho ang gusto nila, 'di ba? Yung mga negosyante, yun ho muna ang gusto nilang pakapitin o humawak sa bansa natin habang magulo pa ho ang sistema. Pero meron ho tayong saligang batas na dapat sundin at sinusunod. Ang 1987 Constitution, ang Constitution mo ng mga dilawan. Diba? Yan ho rin sila pumatay. Ang paupuin ho nila. Diba? Itong si Cory Aquino. Yan ho sila bumabatay mga kababayan. Babaliin ba nila? Babaliin ba nila yung saligang batas? Diyan naman sila sanay. Bend the law. Pero dito nga ho, katulad ho ng pagkakasabi ng Vice President Inday Sara Duterte, mas marami ho ang kumangasa. Hindi naman ho ito nagmamadali na maging Pangulo. Dahil kung tutusin, noong 2022, noong nakarang election, kung tumakbo ito sa pagkapangulo, ay panalo na ho. Wala ho. Diba? Napilitan lamang dahil dito may mga taong manggagamit. May mga taong mangga na ginamit ng ating Vice President Inday Sara Duterte para manalo sa mataas na posisyon.
para makuha nila ang presidency. Ay kilala nyo naman yan. Kung sino yan, di ba? Hindi ko sinasabing hindi nyo alam lahat yan. Sino ba ang pumilit? Sino ba ang nakiusap? Senator Amy Marcos. O, tapos ngayon, sasabihin nila, hindi raw mananalo ang ating Vice Presidente noong nakaraang halalan kung wala daw itong si Bongbong Marcos. Isang malaking kalokohan po yan. Diba? At alam na alam nyo yan. At syempre, ngayong araw ho na ito, katulad nga ho dito sa mga pinag-uusapan natin, ay may isang retirado rin ho na nagsabi. Ayan na. Eto, VP Sara takes over once BBM resigns. O ano, may reklamo? The constitutional successor of the president is the vice president. Itatak nyo sa utak ninyo yan. O, ayan mga dilawan, napakalinaw. Yan ang pagkakasabi ni retired General Orlando De Leon. The constitutional successor of the president is the vice president. Itak ninyo sa utak. Yan ang hindi matanggap ng mga dilawan. Pero ang taong bayan, matatanggap po at matatanggap yan. Dahil alam po ng bawat Pilipino kung sino talaga ang kapal. Dahil sa panahon nung ngayon, maingay ho yung mga anti-Duterte na yan. Diba? Misigaw sila, ikulong lahat ng korap. Bakit? Yung Vice President Inday Sara Duterte ba namin, korap? Yung ibinabato nyong 125 million na confidential fund ay napakalinaw ho, mga kababayan ko, na nadesisyonan na ng COA. Unmodified opinion. Wala ho siyang kaso ng kriminal. May kaso mo ba ang Vice President para hindi nyo paupuin? Hindi nyo lamang matanggap na magbabalik ang mga Duterte. Dahil masisira na naman ang inyong mga diskarte. Masisira na naman ang diskarte ng mga politikong nagnanakaw. Meron diyang isang congressman na sinasabi niya na lahat daw ng mga congressman ngayon ay suportado itong si Bongbong Marcos. Ganito na lang, Mr. Congressman Puno. Lahat ng mga congressman suportado si Bongbong Marcos. Paano na lamang ho yung sinasabi ni Senator Amy Marcos na siya ay adik? Ibig sabihin, sumusuporta rin ho kayo sa isang adik? Adik din ho ba kayo? At syempre, yung sa mga budget, sa insertion, di ba? Sino ba ang pumirma ng budget insertion? Di ba? Ang presidente ang pumipirma. So, ibig nyo sabihin, walang kasalanan ng presidente na okay lang sa kanya na pumirma siya ng blanco na napaka-anomalyang 2025 national budget. Hindi ko po lubos maisip, mga kababayan ko, kung saan kumukuha ng lakas ng loob itong mga congressman natin. Hanggang ngayon, Marcos pa rin sila. Alalahanin nyo, naghihirap na ang mga kababayan natin Pilipino. Ilang bahana ang lumunod sa mga kababayan natin. Marcos ka pa rin? Abay, mag-isip-isip ka. Hindi ho tayo po pwede na magkaroon ng isang adictos benedictos na presidente. At isang maaring sangkot sa korupsyon. Hindi ho tayo po pwede magkaroon ng magnanakaw sa gobyerno natin. Kaya napakalinaw ko, no? Sa tingin ko, tulad nga ng pagkakasabi ni Manong Chavit, kung hindi siya magre-resign, baka mapilitan siyang pababain ng taong bayan. Hindi na ho siya capable na pamunuan ng bansa natin. Hanggat hindi ho siya nagpapahair follicle drug test. Madali lang ho yan at dapat noon niya pa yung ginawa dahil yan ho ay matagal ng panawag. At ito si Senator Amy Marcos, kung ito ho ay matagal niya nang inamin, na ganyan yung kapatid niya, sana hindi rin natuloy or hindi napadala sa dahig itong si Pangulong Duterte. Oh. Ngayon lang siya nagsalita. Talagang mangga yung datingan. Kaya nga ho mga kababayan, mag-isip tayo sa tuwing dumarating yung halalan. Mag-isip tayo kung sinong leader ba talaga ang karapat-dapat sa bansa natin. Mga luma ba? Mga bago pa, yung mga nabibilang ba sa political dynasty, maganda kung ang kanilang ligasiya ay para sa mga Pilipino. Di ba? Yung nabibilang sa mga political dynasty niya. Pero kung ang ligasiya nila ay masangkot sa korupsyon, sa pagnanakaw, sa kaban ng bayan, huwag nyo na hong iboboto yung mga yan.
Malapit na ho yung 2028. Ako sa tingin ko, hindi ho bababayan si Mr. President Bongbong Marcos. Hindi ho bababayan. Sa tingin ko, hindi ho bababa. Tanging ang desisyon ho nating inaasahan ko bilang Pilipino ay ang magiging desisyon ho ng ating Armed Forces of the Philippines. Muli, General Browner, no, papayag po ba kayo na may adictus benedictus tayong presidente? Yung inyong commander-in-chief ay isang adik. Yan lamang ho, nagtatanong lamang ho tayo. Pero sa tingin ko, si General Browner hindi papayag. Katulad nga lang sinasabi, nasa saligang batas, sinasabi ng saligang batas natin na dapat ho, ang ating AFP ay nasa taong bayan. Hindi ho papalig sa politiko. Muli, magandang araw ho sa inyo. Ako si Parak TV. Kita-kita ho tayo sa mga susunod nating video. At kung bago pa lamang ho kayo dito sa channel natin, like, subscribe po natin mga kababayan. Share nyo po na makarating po sa mga kababayan natin. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo.